Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan sa ngalan ni Attorney Cam. Ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay June 6, 2024. Birthday ba ngayon ni Lakay Ray Sibayan o bukas pa? Bukas pa yata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malamig na gabi dahil umuulan po ng basa dito sa may amin. Pero kumusta po ang inyong lugar? Mag-ingat po tayo ha. Sana po ay may dala kayong mga pananggalang sa ulan. Dahil dito sa amin may kalakasan. Ay dyan po ba? Kahapon, pauwi kami ni Kuya Eric mula sa San Carlos City sa Pangasinan. Dahil doon po ang hearing ko. Napakalakas ng ulan. Inabot kami ng halos alas 8 na ba? Or alas 8 pasado kami dumating mula sa San Carlos. Umalis kami doon ng 2:45. Napaka-traffic po. Dos Kumpanieras. Anyway, salamat po sa pagsama ninyo kay Attorney Cam kagabi ha. Ngayon naman ako ang nagsusolo. Pero maganda po ang ating talakayan dahil ang message po natin ay ayaw na niyang magpabanggit ng pangalan. Stay anonymous na lang daw. Pero ang tanong niya ay, Attorney, nagpatayo po kasi ako ng bahay sa lupa na pagmamay-ari ng kinakasama ko. Kung maghihiwalay po ba kami, ano ang magiging karapatan ko? Dos Kumpanieras. So yan po ang tatalakayin natin, live-in relationship, common law spouses, o yung tinatawag nating kinakasama. Yan, yung nagsasama bilang mag-asawa without the benefit of marriage. Dalawang sitwasyon po ito ha. Yung nagsasama ng walang kasal, no? Pero pwede sanang magpakasal kung gugustuhin nila, o kaya naman po ay nagsasama at hindi rin sila makapagpakasal dahil isa o dalawa sa kanila ay meron pang sabit o ibig sabihin merong legal na pamilya. Dos Kumpanieras. Alam ko po maraming pagkakataon na tinalakay natin ang tungkol sa pagmamay-ari or yung arrangement, no, or sumasaklaw na batas patungkol sa mga live-in relationship. Pero kapag kaganito, ang pinag-uusapan natin yung sa kanya ang lupa, akin ang bahay. No? O kaya naman pag pinag-usapan, Attorney, paano yun? Meron kami mga pets, yung mga pets dyan, kagaya ng iba nating tagapakinig, mahilig mag-alaga ng mga, parang miyembro ng pamilya ang turing sa kanilang mga alaga. So paano ang magiging hatian? Para din ba itong kustodiya ng anak ang turing? Dos Kumpanieras. O kaya naman ay, Attorney, bumili po kasi ako ng kotse, bumili po ako ng motor, no? Kaya lang po, doon ko po ipinangalan sa kanya dahil mas madali po siyang makaloan or madali po siyang mapapagbigyan, no? Ako naman po ang naghuhulog ngayon po na naghiwalay na kami dahil sumakabilang bahay din siya matapos niyang sumakabilang bahay sa akin. Paano na po ba ang mangyayari sa motor o sasakyan na binili namin or binili ko o binabayaran ko pa hanggang sa ngayon? Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakay natin sa loob ng isang oras. Hindi na isang oras. 45 minutes, less commercials, no? So if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman Jeric Barreto, no? Sa DZRH TV 4K live stream o kaya ay sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Dos Kumpanieras DZRH 85th Anniversary Countdown.
Narinig na po ba ninyo ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul? Pula at dilaw dahil malapit na po ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama po nating balikan ang makasaysayang legacy ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino dahil 39 days na lang. At muli tayo magsasama-sama sa 85. Iisang adhikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino para po sa DZRH. Ako po, Attorney Rina Seco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. Dos Compañeras. Ayan, so excited na ba ang lahat? Ako rin excited na kaya inuna ko ng pagpe-play ng countdown Anyway, may malakas promo pa rin po tayo tonight. Bahagi po ng ating DZRH 85th Anniversary Celebration. Ang tanong, ano po ang basihan ng paghahati sa mga ari-ariang napundar habang nagsasama ang dalawang taong parehong may sabit pa? Anong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin parehong may asawa pero naghiwalay ng kanilang asawa pagkatapos nakahanap ng pangalawang Gloria daw, no, sa piling ng iba at sila ay nagsama bilang mag-asawa gayong kasal pa sila sa iba. Dos Compañeras. Ang sagot po dyan ay tatalakay natin as we go along, pero magandang gabi po muna. Mami Jovita Adami is watching with a lot of you. So magandang gabi po sa iyo, Mami Jovita Adami, Raymond Batalan, Violeta Montecalvo Zambrano. Magandang gabi din sa iyo, Salvacion Orlina Moises. Sabi niya, nakikinig po ako dito sa Camarines Sur habang nagluluto ng ulam ngayong gabi. Ano po bang ulam natin dyan? Sarap niyang laing, ano? Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo. Si Ma'am Charo Abraham, magaling na po ba kayo? Si Ginoong Eduardo Narvaez, at maraming salamat po sa pagbati ninyo, Eduardo Narvaez. Ganyan din, Eden Bainas Nitor dyan sa Naga City, Bicol. Magandang gabi din sa iyo, Boboy Perto sa Puerto Princesa, Palawan. Merlinda Bio Ebalye. At syempre, si Rexon Fernandez sa Coyapo, Nueva Ecija. Rudy Valpalma. At si Mami Belen Rivera. Sabi niya, iba na ang may alam sa mga idol lang natin. Yan, matatagpuan. Actually, marami naman po ang nagkakandak ng mga legal education sa kanilang mga platform, no? Ang titiyakin lang po ninyo ay of course, medyo mahirap ito, ay updated ba ang mga itinuturo or updated ba ang mga lecture dahil marami pong mga batas na naamyandahan na o kung hindi man naamyandahan kasi po nagbabago din po ang prevailing na jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Yung pong desisyon ng Korte Suprema. At syempre, yung panibagong desisyon or pinakabagong desisyon ng Korte Suprema, yun po ang mananaig. Magandang gabi din sa iyo, Ramel Maluto, Gael Enriquez, Fiesta Mart Royal, na miss kita, nawala ka ng medyo may katagalan, ha? Roxanne Costo, at syempre, yung mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K livestream. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, sa atin pong pagbabalik, no, tatalakayin po natin yung question ni Anonymous, yung nagpatayo siya ng bahay doon sa lupa ng kinakasama niya at kung maghihiwalay sila, ano daw ba ang kanyang magiging karapatan? Tatalakayin ko na din, no? Halimbawa, nasa ganung sitwasyon, no, kung kayo ay halimbawa ay may namatay na isa, namatay say for example yung may-ari ng lupa, o kaya naman ay namatay ang may-ari o yung nagpagawa ng bahay, ano ang mangyayari? Paano kung may anak sila? Or paano kung wala? Sino ang sasalo or magmamana sa mga ito? Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala again sa ating DZRH Malakas Promo. Ano ang basihan ng paghahati sa mga ari-ariang napundar habang nagsasama ang dalawang taong parehong may sabit pa? Ipadala po ang inyong sagot. Of course, your name, your GCash number, and kung nasaan po kayo, ipadala lang po yan sa DZRH Dos Compañeras. Pipili po ako ng isang mananalo tonight ng 500 pesos. Diyan lamang po kayo. Ako po muli ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Oo, hindi ako nawawala ng energy.
Kahit pagod tayo, full of energy pa din. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez at syempre Peter Albia, Herminia Villaluz, Raymond Dosa, Luciano Ching at maraming iba pa. Ganyan din sa iyo, Ador Cortez. Lahat po ng bumabati sa akin, hindi ko na mababanggitin kung bakit bumabati. Maraming salamat po. Anyway, dakuan po natin ang ating talakayan tonight, no? Yung patungkol po doon sa pagpapatayo ng bahay sa lupa ng kinakasama. By kinakasama, ibig sabihin, live-in relationship, live-in partners, hindi po sila kasal. Dos Kumpanya. At bagaman at hindi po sila kasal, ay meron pong mga karapatan patungkol dito na isinasaad sa ating family code. In fact, governing sumasaklaw po dito yung Articles 147 at 148 ng family code. Ano nga ba ang sinasabi nito? Matagal na natin itong binabanggit . Sa 147, pinag-uusapan po yung batas, yung probisyon na nagsasabi patungkol doon sa mga nagsasama na wala namang sabit. Ibig sabihin po, walang hadlang para sila ay makapagpakasal kung gugustuhin nila. Dos Kumpanya. Ang sinasabi po ng batas, sa Article 147 ng Family Code, sila po ay co-owners in equal shares. Ibig sabihin, patas ang paghahatian nila sa mga properties na kanilang na-acquire. Bagaman, at isa lamang ang nagtatrabaho sa kanila, kahit pa, walang ambag na pera, walang ambag na aktual na perang kontribusyon yung isa, basta ang nagsasama ay parehong single at pwedeng magpakasal, Yun pong lahat ng ari-arian na-acquire during the period of cohabitation. Ibig sabihin, habang sila ay nagsasama, ay silang dalawa ang nagmamay-ari. At pag naghiwalay sila, patas po silang magbabahagi dito. Dos Kumpanieras. Pero para po sa mga nagsasama na ang isa o dalawa sa kanila ay may sabit pa, yun pong mga ari-arian na habang nagsasama sila, kayong dalawa ang nagmamay-ari nun, Kayong dalawa ang na mag-i-enjoy nito. Pero kapag kayo ay naghiwalay na, kapag naghiwalay na, binabanggit po ng batas na aktual na kontribusyon. Anong ibig sabihin nito? Aktual na kontribusyong pera, ari-arian, o kaya naman ay pagpupunyagi. Ibig pong sabihin kung ang isang tao ay yung live-in partner mo ay walang ambag dahil siya ay nasa bahay lamang. Siya ang nag-a-attend sa inyong mga chikiting o kaya naman ay siya nag-aasikaso sa iyo in the morning at saka paggabi, wala po siyang matatanggap na kahit ano, mula doon sa mga naipundar mo dahil ito ay mapupunta doon sa asawa, sa asawa ng taong may asawa at nagpundar ng mga ito. Dos Kumpanieras. So yun pong legal na asawa ang laging lamang pagdating sa ganitong mga usapin. Kaya naman, dun sa question na sino ba ang nagmamay-ari or ano ba ang karapatan nitong ating texter, kung siya ang may-ari, nagpatayo ng lupa ng bahay pero kinakasama niya ang may-ari ng bahay, ang tanong, kayo bang dalawa ay parehong single? Kung kayo ay parehong single, yung bahay ay kayong dalawa ang nagmamay-ari. Sa oras ng inyong paghihiwalay, ikaw, o sino man ang may interest doon sa property, ay pwedeng uyanan yung isa. Although, dahil siya ang nagmamay-ari ng lupa, siya lang yun. Dahil sabi mo nga, ipagmamay-ari niya yung lupa, maaring pabayaran mo sa kanya, yung kalahati yung value ng kalahati ng bahay. Anong ibig sabihin nito? Kung ang pinatayo mong bahay ay halagang 1,000,000, yung kalahating milyon, entitled ka doon, yung kalahating milyon, entitled siya doon. So maari mong gawin, dahil siya naman ang nagmamay-ari ng lupa, pauyanan mo, pabayaran mo yung dapat mong maging share. Dos Kumpanya. Ngayon yung lupa, kanya lang yun, Kanya lang yun. Hindi ka maaaring makiparte doon dahil sinasabi mo nga, siya ang nagmamay-ari nito. Dos Kumpanya. Maliban na lamang po kung yung lupa na ito ay binili during the period of cohabitation or habang nagsasama kayo. Pero yun pong lupa na nabili bago pa kayo
magsama, no? Kayong dalawa na libre o kayong dalawa na single, nagsama, bumili siya ng lupa gamit ang pera niya. Ikaw naman nagpatayo ng bahay gamit ang pera mo. Di kayong dalawa ang maghahati dito kasama ang lupa. Pero kung ito pong lupa na ito nabili, no, bago pa kayo magsama, ang paghahatian lang po ninyo ay yung bahay. Walang question, no? Wala kayong share, wala kayong hati, wala kayong dapat na maging parte doon sa bahay. Dos Compañeras. So, malino na po ito ha. Kung may sabit at kung single pareho, hati po kayo kahit wala pang ambag yung isa sa inyo na pera. Pero kung yung isa ay may sabit, ayon po sa naging pera na kontribusyon o kaya naman ay property. Say for example, nag-invest po kayo, no? Nag-set up po kayo ng business. Ay magkano ba yung kanyang naiambag? For example, no? Siya ang may-ari ng building o ng structure kung saan kayo nagpatayo ng negosyo. Di yun po ang kanyang ambag, and therefore, yung dapat na halimbawa kumita yun, i-compute po ninyo in percentage, no, doon sa kanyang naging actual na ambag. So iba-value po ninyo yung titingnan niyo yung monetary value ng kanyang naiambag, which is yung structure or yung building kung saan yung naging sitwasyon o naging location ng inyong negosyo. Dos Compañeras. So lugi po kung ikaw ay nakisama ka sa may asawa dahil yung lang ambag mo ang maaalis mo or makukuha mo. Yung hindi mo iambag, bagaman at hindi ikaw ang bumili, bagaman at ikaw ay napakasipag mo sa bahay, asikaso mo ang iyong kinakasama, hindi yung nagka-count pagdating sa hatian. Ayan. Dos Compañeras. Ay ang tanong, no, ituloy-tuloy na po natin. Paano kung halimbawa po namatay? Kanino po mapupunta ito? No, halimbawang namatay yung may-ari ng lupa, no? Ikaw naman nagpatayo ka ng bahay. Makakakuha ka ba ng parte doon? Aba, definitely, wala kang pakialam sa lupa. Bakit? Mapupunta ito sa kanyang mga tagapagmana. Kung may anak kayo, no? Ibig sabihin, illegitimate ito, no? Wala kang parte, pero yung mga anak ninyo ang magmamana nito kung halimbawa pong wala siyang ibang pamilya, no? Ibig sabihin, wala siyang anak, no, halimbawa sa una, no, o wala siyang legal na pamilya at wala siyang asawa, wala rin siyang mga anak doon. Dos Compañeras. So kung halimbawa po kapag yung bahay na ipinatayo ninyo doon, at dahil nga po halimbawa ay pinatayo ninyo ito na kayo ay nagsasama, pagkatapos pareho kayong single, yung kalahati po nito sa inyo, yung kalahati ng value ng bahay, dapat po ay mapunta sa kanyang legal na tagapagmana. Sino yung legal na tagapagmana niya? Siyempre, yung kanyang mga magulang. In the absence ng kanyang mga magulang, doon po mapupunta sa kanyang mga kapatid. Dos Compañeras. Ikaw, wala kang mamamana. Makukuhanan pa yung kumbaga naging ambag mo dahil syempre co-owners kayo, hati kayo doon sa bahay. Dos Compañeras. Iva-value po ninyo ito pagkatapos syempre kung sino may-ari ng lupa ay pabayaran nyo po sa kanya, no, para po ma-liquidate, no, at makuha ninyo ang inyong share. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman po kayo po ay nagsasama na yung halimbawa kayo ay mamatay. Sorry, pasensya na kayo. Ang pangit pakinggan, no? Halimbawa po yung nagpatayo ng bahay ay namatay. Sino ba ang makikinabang dito? Kung kayo po ay wala namang asawa at inyong kinakasama ay wala din namang asawa, o kaya at pareho kayong single at wala rin po kayong anak, yung pong kukuha ng parte ninyo dahil co-owners po kayo, ayon pong inyong tagapagmana, yung tagapagmana noong nagpatayo ng bahay. Sino yon? Kung meron kayong anak sa una, halimbawa illegitimate, no, hindi rin kayo kasal doon, no, di yung anak po ninyo at yung magulang nung nagpatayo ng bahay. Mag-share po sila hati yung anak sa hindi naman niya asawa o kaya at saka yung kanyang mga
magulang. Dos Company. Yung magulang po nung namatay, nung nagpatayo ng bahay. Dos Compañeras. So, paano yung namatay yung lupa? Yung may-ari ng lupa. Kung namatay po yung may-ari ng lupa at ikaw, yung kinakasama, wala ka rin parte. Yun lang kanyang mga legal na tagapagmana. So, yun pong pagkakataon na kayo ay nakikisama ng hindi kasal, pagdating po ng manahan, pareho po kayong talo. Yan. Yun po ang ibig sabihin nun. Dos Company. Bakit? Wala po kayong magiging parte, no? Sa mga hatian. Wala sa hatian ng mana, no? So, may reaction po dito, kunin natin. Sabi niya, kami po ay ganyan ang sitwasyon. Kasal po ang ex-partner ko at sa kanya ang lupa at bahay. Nagkabalikan na sila ng ex-wife at pinapaalis ako kasi kanya daw lang po ang lupa at bahay. Wala daw po akong karapatan dahil wala akong work. Sabi ko, ako naman po ang nag-alaga sa kanya dati, lalo na nung nagkasakit siya. Wala naman po akong matuluyan. Di na po ako makakabalik sa dati kong asawa dahil may iba na rin po siyang kinakasama. Yun ang masaklap doon. Dos Compañeras. Kasal ang ex-partner niya at nagkabalikan si ex-partner at ang legal na asawa, talo ka talaga because ang sinasabi mo ikaw rin ay may sabit, pareha may sabit. So since siya lang ang nag-acquire ng property na ito ay mapupunta doon sa kanyang legal na pamilya. At tama lang din na umalis ka na because again, wala kang mapaparte dito dahil ang tinitingnan kapag ang isa o dalawa sa mga nagsasama ay may sabit, mapupunta wala pong makukuhang share, except doon sa actual na pera o property na kontribusyon. Dos Compañeras. Since ang sabi mo, siya naman ang bumili ng bahay at lupa, ay wala kang makukuha. Masaklap, diba? Dos Compañeras. Ang nakakalungkot dito, hindi na makakabalik sa dati kong asawa dahil may iba na rin siyang kinakasama. Yun ba ang pagtingin natin sa ating mga asawa? Babalikan? I mean, parang ang lungkot na babalikan ko siya kasi ayaw na sa akin itong una kong kinakasama. Nitong pangalawa kong kinakasama, kaya babalik na lang ako sa ex ko. Parang hindi ba? Medyo masagwa. Yun lang ba ang batayan? Habang may mapapala ka, parang ang pangit naman, Kaya napakahalaga po na tayo ay wise din sa ating mga desisyon. May mga pagkakataon na nagkakamali tayo, pero dapat natututo din tayo, di ba? Dapat matuto din tayong mag-adika para sa ating mga sarili para kung sakaling dumating ang pagkakataon, meron po tayong madudukot at hindi po natin kailangang magpalipat-lipat ng kani-kanino at kaya nating pangatawanan ang ating mga sarili. Kahit sarili na lang natin, di ba? Dos Compañeras. Medyo may kasaklapan yon. Okay, puntahan po natin ang ibang mga questions. Eto, sabi niya, how about po attorney kung mana sa magulang, may karapatan pa rin po ba ang asawa na nag-abandona for a long period of time? Okay, mana sa magulang what? Na tinanggap po ninyo during the marriage, wala pong karapatan yung inyo kahit pakasal kayo, Dahil again, lahat po ng mana, na tinanggap habang kasal or kahit kasal na kayo, In fact, kapag kasal na kayo, ay nananatiling eksklusibong pagmamay-ari ng minana ng nagmana dito. Dos Compañeras. So halimbawa po ako ay kasal. Pagkatapos, habang kasal pa ako, hindi pa ako annulled, ay may minana akong lupa mula kana nanay at tatay, kahit po kasal pa kami, wala pong pakialam, wala pong mapaparte ang aking asawa na sa kumakabilang bahay doon sa property na minana ko kana nanay at tatay. Kapag ka po ito ay tinanggap ko na ako ay may asawa na. Dos Compañeras. Iba pong usapin kung namana ko ang property bago pa ako magpakasal, at wala kaming prenuptial agreement. At ikinasal ako October 3, 1988 or after October 3, 1988, in which case, yun pong
property na minana ko, no? Na minana ko bago pa ako mag-asawa ay pagmamay-ari na din ng asawa ko na sumakabilang bahay. Dos Kumpani. Yun po ang pagkakaiba. Kaya napakahalaga po na alam natin yung August 3, 1988. Alam din po natin yung probisyon na alin ba dito, yung eksklusibo ko lang, alin ba dito yung akin at alin ba yung kanya, alin ba yung aming dalawa. Napakahalaga po nito. Dos Kumpanieras. But of course, nagiging issue lamang po ito sa oras ng hiwalayan o kaya naman ay sa oras ng kamatayan. Bakit? Kahit hindi kayo naghiwalay, no? Kahit pa kayo ay forever, no? Kapag ka namatay na po yung isa, nagiging issue din po ito sa hatian ng mana. Dos Kumpanieras. Lalo na po kung wala kayong anak, no? Kasi again, yung pagmamana po merong mga specific na probisyon ng batas na nagsasabi kung paano hahatiin. Dos Kumpania. Ang sabi po ni Helen, paano po kung ang dati kong asawa ay gusto na niya magpaanal kasi gusto na niya pakasalan yung kinakasama niya ngayon. 6 years na din po kaming hiwalay. Ayaw ko sana kasi ibig sabihin magiging legal sila. Ayan. Ano po ba yung basihan, no? Kasi yun pong sexual infidelity o pangangaliwa, no? Yung pagtataksil ay hindi naman po ito basihan para sa annulment of marriage, hindi din po ito basihan para sa declaration of nullity of marriage. Yun pong sexual infidelity o kaya ay sexual perversion ay batayan lamang sa pagsasampa ng legal separation, pero may period po ito, no? Hanggang 5 taon lamang mula sa pagkakadiscover, maaring ma-file ang legal separation on that ground. Dos Kumpanieras. Ang maganda dyan, kung gusto po ninyo itali ang asawa nyo, hindi po ba talo din kayo? No? Kaya nga po, ayan yung tinitingnan natin, isa sa mga, I don't know, your stand on divorce, Pero ang sinasabi ko, wag mong hayaan, ang lagay gagawin mo sila. Pero ikaw, no? Siyempre, matatali siya sa'yo, ikaw matatali ka din sa kanya, Pareho yung pinaparusahan ang sarili mo, ninyo, Pareho yung pinahihirapan ang sarili nyo habang may pagkakataon naman kayong kumawala. Dos Kumpania. Sana tanggalin na din natin yung kaisipan na magdusa ka kasi nagdurusa din ako. O kaya magdusa ka ikaw ba, no? Sabihin mo na hindi ako papayag sa annulment dahil ang lagay magiging legal lang kayo. Paano tali siya sa iyo? Tali ka din sa kanya. Sa palagay niyo ba siya lang ang nagsasuffer? Syempre ikaw din. Habang tali siya sa iyo, tali ka din sa kanya. And therefore, you lose your chance, no? Na magkaroon ng bagong buhay. Dos Kumpanieras. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas. Magandang gabi din sa iyo, Merlinda Bio Ebalye. Thank you very much. Maricor, Maricor Canaria, magandang gabi sa iyo. At syempre, Gael Enriquez. Pag ayaw na po sa inyo, huwag nyo nang habulin. Hayaan nyo na, no? Ang mga anak po ninyo, kung meron kayong mga anak, ang importante, yung co-parenting, no? Hindi po kayo yung magsasama tapos gera patani kayo lagi, naapektuhan din po ang mga bata. Dos Kumpania. Ang importante lang, nag-uusap po kayo ng maayos at pinapaliwanag po ninyo sa inyong mga anak kung paano ang magiging setup. At syempre, dapat pareho kayong responsable. Bagaman at kayo halimbawa ay magdesisyon na magkanya-kanya na ng bahay. Dos Kumpanieras. Merong question po dito. Attorney, si L, no? Hindi ko na lang babanggitin ang full name. Si L, ang asawa ko po, I hope you're listening tonight. Ang asawa ko po at ako ay legal na mag-asawa. Nagkahiwalay kami at nagpakasal ng kanya-kanya. After 20 years, nagkabalikan kami ng legal kong asawa. Paano po namin matatanggal ang kasal namin sa iba naming naging karelasyon? Dos Kumpanieras. Wesley Rivera, magandang gabi sa iyo at syempre ang
Mga kasamahan nyo dyan, Ma'am Joy, magandang gabi po. Josephine Garimbao sa Michigan, pero balikan po natin yung question ni Elle. May asawa siya, nagkahiwalay. Pero I think hindi sila annulled, no? Pagkatapos noong nagkahiwalay sila, nagkanya-kanya sila at nagpakasal sila ng kanya-kanya sa iba. Hindi ko alam kung paano ito ginawa, pero alam niyo naman may mga maniobrang nangyayari, hindi po ba? Tapos ngayon nagkabalikan sila ng totoo niyang asawa, which is good news, no? Ang tanong na lang, paano maibabalik yung record? Mababalik pa ba nga ba ito? Dos Compañeras. Isi-simplify ko na lang. Dahil po, halimbawang hindi kayo nagpa-annulled or declared void ang una ninyong kasal, validly existing pa rin po ang una ninyong kasal. Yung pangalawang kasal, kung pareho kayo nag-asawa, no? Or kahit isa lang sa inyo, nagpakasal ulit. Yung second na pagpapakasal po ay void for being bigamous. So, ano mangyayari dito? Hindi po nabura yung una ninyong kasal. Nag-i-exist pa din po. Ang kailangan lang po ninyong gawin, ipa-declare po ninyo na void for being bigamous yung pangalawa ninyong naging kasal. Dos Compañeras. Hindi po na-invalidate ng pangalawa ninyong kasal yung unang kasal. Nag-i-exist pa din po ito hanggat hindi po nadedeklara ng korte na walang bisa o hanggat hindi pa naipawawalang bisa ng korte. Dos Compañeras. So, magba-file po kayo ng petition for declaration of nullity of marriage, yung pangalawa yung kasal, no? For being bigamous. Magandang gabi sa iyo. Sino ba ito? Yung mga ang dami pa, babatiin ko na lang kayo mamaya. Babasahin ko muna pag commercial dahil meron pong nakapila. Madami kayong commercial, ano? Anyway, our question for DZRH Malacash promo. Ano ang basehan ng paghahati sa mga ari-ariang napundar habang nagsasama ang dalawang taong parehong may sabit pa, ipadala po bilang private message. At syempre, with your name, your Gcash number, at kung nasaan po kayo. At pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Nakakasama pa rin po ninyo. Nagsasolang panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Panieras. Nagbabalik mga programa ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin yung tungkol doon sa iyo ang lupa, akin ang bahay. Dos Compañeras. Kapag ka po may pagkakataon may bumibili ng motor o hinuhulugan ng motor. Question ito kanina, kaya lang ang bilis po kasi hindi ko maabot yung mga messages ninyo, no? Ang kanina yung may motor, sabi na ilalabas ito May motor na binili, nagli-live-in. Tapos ginagamit na service ni lalaki, papasok. Pinanghahati din kay babae, no? Ang nagbabayad si lalaki, ipinangalan kay babae, no? Paano nga ba ito? Alam nyo po, mahirap po kasi kapag ka may mga rehistro. Alam nyo bakit, no? Kailangan, kung halimbawa pong may magsasapang, nakarehistro sa akin ito, no? Kakailangan mo pumunta sa korte para patunayan na, kahit pa sa'yo nakarehistro yan, ako nagbabayad nito. Pero ganun kasi kapag ka medyo nagsasapangan. Pero kung halimbawang nagkakasundo naman kayo, sige, babayaran ko na lang sa'yo. O sige, ililipat ko na lang sa'yo yung motor. Wala pong problema. Pero generally, ang sinasabi po ng batas, no? Kayo, kung pareho kayong single, co-owners kayo at mag-aahati kayo dito, no? So kung sino yung may interest, sino yung marunong mag-drive, doon na nila ipa-ubaya, no? Tapos pabayaran nyo yung kalahati. Syempre, depreciated cost na ito. Dos Compañeras. Anyway, may question dito si Equinox. Sabi niya, attorney, both single, guy lang ang nagbayad at yung girlfriend, walang ambag. Ang alam ng guy, kasama siya sa title. Tapos ang ending, naghiwalay sila, no? Kunin niyo po muna kung ano ang nandoon sa title. No? Pangalawa, kung pareho naman kayong single, pag-usapan ninyo ng maayos para hindi kayo humantong sa kasuhan sa korte. Dahil syempre, kapag ka po may ganito, no, sa kanya lang nakapangalan yung title, there is always a presumption kung ibebenta po niya ito,
madali niya itong maibebenta because there is always a presumption, no, lalo na kapag single, na kung sino ang nakapangalan or pinangalanan doon sa title or kung kanino nakapangalan ang title, yun ang nagmamay-ari. Without, of course, no, without prejudice doon sa karapatan mo bilang ikaw naman ay kinasama niya. But kung pareho kayong single, hati po kayo dapat dito. The best way is for you to discuss it at maging civil, maging maayos ang inyong pagdidispatcha ng property para mapaghatian ninyo. Dos Compañeras. Janelle Lawan, magandang gabi sa iyo dyan sa Sipalay City, Negros Occidental. Magandang gabi din sa iyo, Eduardo Saim, dyan sa Bayo Pequeño Anini Antique, Road 6. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Soki Godines Gorospe sa San Jose Occidental, Mindoro. Sabi niya, I was physically separated from my husband until he died last March 26, 2022. I applied as a surviving spouse sa GSIS Mamburao. It was denied on the ground that we are not living together, attested by our neighbors. We are not annulled and I'm staying with my son. Please help. Dos Compañeras. Kailangan po kayo ay dependent, di ba? Kailangan po kasi, isa po sa mga sitwasyon or kailangan pong patunayan na kayo ay financially dependent, no? Doon sa inyong asawa. So kung kayo po ay talagang hiwalay na, no, noon pa at hindi naman siya nagsusustento sa inyo, lalo na kung halimbawa po kayo ay meron ng kinakasama, ay you lose your right, no, bilang isang recipient na or beneficiary ng survivorship pension. Dos Compañeras. Yun ang complication po doon. So yung mga asawa ng mga SSS members, kapag ka po kayo ay naghiwalay tapos hindi naman kayo financially dependent, wala po talaga kayong makukuha. Lalo na kung kayo po ay nakisama na sa iba. Dos Compañeras. Okay, meron pang question dito. Gusto kong bigyan ng pansin because today is, this month, June is a Pride Month. Sabi dito, what if kasal kayo abroad, say a same-sex couple, both working professionals, wala kayong anak, and one of you died. You have properties here in PH, so pwedeng si partner ang legal heir o yung family ng deceased partner. Sabihin natin kay deceased partner nakapangalan yung properties. Okay. So kung halimbawa, ang mga go-govern po sa inyo ay batas pa din ng Pilipinas kung kayo ay parehong Pinoy pa, no? Dahil kung halimbawa po ay pareho pa kayong mga Pinoy, since hindi po nire-recognize dito sa Pilipinas, yung same-sex marriage ay wala pong epekto yung kasal ninyo. Dos Compañeras. Ngayon, ang titingnan pa din, kanino ito, no? Kanino itong binili? So kung sino ang nakapagpundar nito, no? Ang pagpapalagay ay sa kanya ito. And therefore, hindi pa rin, kahit pa kayo ay ikinasal, no? Hindi pa rin siya naging tagapagmana sa ilalim ng batas ng Pilipinas, no? At ang kanyang mga tagapagmana ay yung kanyang mga compulsory heirs. Sino yung compulsory heirs? Kung meron siyang anak, o sabi mo walang anak, yung kanyang mga magulang. In the absence ng kanyang mga magulang, yung kanyang mga kapatid. Ngayon, kung kung meron siyang naiwang will, no? Pagkatapos ay halimbawa buhay pa ang kanyang mga magulang, so yung disposable portion, what is a disposable portion, no? Yung kalahati ay pwedeng maibigay sa iyo. Kung halimbawa naman ay wala nang magulang, no? At merong will na nag-iiwan sa iyo ng property, lahat ng mga ari-arian niya, walang question, hindi pwedeng habulin ng kanyang mga kapatid because, no, yung pagiging compulsory heir ay humihinto na doon sa mga direct descendants at saka direct nahihinto na sa direct ascendants. Dos Compañeras. Kapag walang anak kasi, automatic magulang yung magmamana, di ba? Lalo na yung relationship naman ninyo ay hindi kinikilala dito sa Pilipinas. Dos Unfortunately. Compañeras.
Okay, merong question. Magandang gabi po muna sa iyo, Sir Toto Goles, nanonood sa atin. Kapag ka po walang anak ang magka-live-in, yung bahay na pinagawa, wala naman pong ambag yung lalaki. Ang problema ko po, sa lalaki nakapangalan yung deed of sale ng lupa. Paano ko po yun makukuha, attorney? Ayan. Dos Compañeras. May sabit ba ito o wala? Kapag ka po may sabit, ang kailangan lang po ninyong patunayan, kayo ang magbayad doon sa property. Kung walang sabit, abay, maghahati pa rin po kayo dito kung kayo po ay nagsasama na-acquire ito habang kayo ay nagsasama. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po yung proper documentation again, no? Yung proper documentation dapat po nagre-reflect doon sa dokumento ninyo kung kanino talaga ito. Para kung sakasakali, hindi naman of course, kapag ka bumibili kayo ng property at magkasama kayo, happy pa kayo, wala kayong iniisip na kung ano ang mangyayari in the future. Hindi nyo iniisip, hindi nyo na maiisip na pag nagkahiwalay kami, paano mangyayari. Pero dapat po ito ay pinaghahandaan at pinag-iisipan din natin. Dahil sabi nga nila, dalawa lang ang tiyak, ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Dos Compañeras. Kaya bagaman at feeling ninyo ay forever ang inyong relationship, ay marami pong mga factors na dumadating. Kaya again, document everything properly, Napakahalaga po ng proper documentation. Dos Compañeras. Okay, last na lang. Ma'am, ibig po bang sabihin yung nagsama na parehong walang sabit at saka yung kasal na walang prenup, pareho lang ang karapatan sa mga ari-arian? Syempre hindi, Kapag kamana, syempre, pag kayo ay kahit pa wala kayong sabit, pag kayo ay hindi kasal, hindi ka tagapagmana ng kinakasama mo. Pero kung kayo ay kasal, automatic, tagapagmana ka. Ngayon, yung anak, syempre kapag ka hindi kasal, illegitimate or non-marital yung anak, Illegitimate yung anak and therefore yung mana, less pa din. Yung support, Kapag ka may support, automatic ang support, di ba? Kapag kayong naghiwalay kayo pero kasal kayo, pero kapag ka halimbawa kayo ay hindi kasal, pagkatapos ay may question at hindi in-acknowledge yung anak ninyo, kailangan nyo pang i-acknowledge yung bata bago kayo makahingi ng sustento. At syempre, yung kino-cover po ng co-ownership sa live-in relationship, yung lamang habang nagsasama, yung bago kayo nagsama, hindi kasali. Yung after kayo nagsama, hindi kasali. Pero pagkasal kayo, bago kayo magpakasal at kahit pa naghiwalay kayo, basta kasal kayo, paghahatian ninyo ito, assuming wala kayong prenuptial agreement. Dos Compañeras. Ang bilis po ng oras, pero sa tanong na, ano na nga ba yung katanong natin? Medyo bilis ng oras, kaya hindi ko, okay, balikan natin yung question. Ano ang basihan ng paghahati ng mga ari-ari ang napundar habang nagsasama ang dalawang taong parehong may sabit pa? Ang sagot, joint actual contribution. Hindi po co-ownership actually, yung actual na kontribusyong pera. So, congratulations sa iyo. May pakasama pang ID. Congratulations sa iyo mula sa Guimaras, Ramel Maluto. At antabayanan po sa Saturday or Sunday ang inyong prema ipapadala po namin via GCash. Dos Compañeras. Sa ngalan po ng aking mga nakasama tonight, si Ray Taladro, gayon din si Jeric Barreto, at syempre yung mga nag-a-assist sa atin, especially Gael Enriquez, at magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo, magandang gabi sa iyo, Miss Adi Socrates, at lahat po ng nanood sa ating programa tonight. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Antabayan pa susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.